Risa Hontiveros may banta umano sa kanyang buhay at nagsumbong na kay Mr. Matibag at paklang abogado at Pinklawan, Dilawan, kasama na rin sa bangaglista, kasama ni Mima Alicia, binabantayan yung lahat na galaw ni Mayor Baste. Pati yung kanyang pakikipag-disco, kasama yung mga gandang model at mga chicks. Galit na galit po ang baklang abogado. Anyway, yan po yung ating pag-uusapan at marami pang iba. Kaya paki-like and of course, paki-subscribe, paki-follow dito po sa ating mga social media platform. Ang sabi dito from Daily Tribune, NBI identifies person of interest in Hontiveros detrits. Yun, may banta daw po sa kay Risa Hontiveros. Sino kasing nagbabanta? Huwag nyo nang gawin yan. Alam nyo naman na trending ngayon yan, yung usapin ng pagbabanta. At ayaw na ayaw ni Risa Hontiveros na siya po ay pinag-uusapan. Kasi sa lahat po ng mga, kumbaga may possible na tatakbo na presidente sa 2028, pinakalas 0.01 si Risa Hontiveros. Tandaan natin ha, naglunsad pa sila ng kanilang tinatawag na Risa na. Meron pa silang ganun-ganon ha. May pinopost pa sila na, yan Risa na Pangasinan, Risa na Cebu, Risa na Luzon, Risa na Inodoro. Ay. Diba? Pero ang outcome is 0.01 pa rin. Anyway, isang Pilipino daw na, ayan, si Dinches, no? Isang Pilipino na nasa Amerika ang sinasabing nagbanta daw kay Risa Hontiveros. Sabi dito, wala bang kukontrata para kay Senator Risa Hontiveros nang matapos na ang kaburikatan nito. Grabe naman kasi, no? Kaburikatan. So ngayon, iniimbestigahan daw ng NBI. At nung pumunta siya sa burol ng kanyang alagang vlogger na si Mima Alicia, marami din yung mga hindi magagandang salita na sinabi doon kay Risa Hontiveros. Pero duda lang ako ha. Hindi kaya ito ay mga tanim trolls ni Risa Hontiveros? Hindi kaya ito ay mga tanim commentator sa social media ni Risa Hontiveros? O kung hindi man kay Risa, ng kanyang mga kakampi? Bakit ko naisip yan? Malaki kasi ang posibilidad na pwede silang magtanim ng trolls at commentator at kunwari may mga pagbabanta kay Risa Hontiveros para siya po ay mapag-usapan. Kasi nakita nyo yung timing mga kababayan natin. Kakatapos lang na ipalabas yung survey na kung sakaling mangyari yung eleksyon ngayong July, sino yung pipiliin mong maging presidente? Sara Duterte po yung lumabas na numero 1, mga kababayan po natin. No? At si Risa Hontiveros, napakababa. Kumbaga, napakakulilat si Risa Hontiveros. No? Si BP Sara is 49%. Tapos si Risa Hontiveros, 0.01%. So, alam mo naman yung mga ito, di ba? Magaling po sila sa propaganda. Magaling po sila gumawa ng kwento. So, para siya ay mapag-usapan, pwede naman sila gumawa ng ganitong klaseng strategiya. Posibilidad yan. Hindi ko sinasabi na confirm. Kundi, may mga posibilidad na sila rin yung gumawa ng magko-comment sa kanila. Pero anyway, yan, iniimbestigahan natin ni Matibag. And, kagaya ng inaasahan po natin, pilit nila na i-connect ito sa sinabi ni Vice President Sara last November 23, 2024, kung hindi ako nagkakamali. Or 2025, parang kalimutan ko lang, no? Pilit nila ito i-connect. At sabihin nila, dahil yan kay Sara Duterte, kaya nanonormalize yung pagbabanta. Tandaan natin mga kababayan na, yung araw, taon na nagbanta, itong si Matibag sa kanyang kausap, may pagmumura pa, hindi pa po nasabi ni Vice President Sara ang gusto niya sabihin kay Bongbong Marcos. Hindi pa nasabi ni Mayor Baste ang gusto niya sabihin kay Bongbong Marcos. Diba? At hindi pa po nauso, mga kababayan po natin, no? Yung mga ganitong klase sinasabi nilang pagbabanta para sa kanila. Pero tandaan natin ng panahon ni President Duterte.
ang daming nagbabanta sa social media. Handa pang magbayad. Pero pinatulan ba ni President Duterte? Pinatrending ba ni President Duterte? Hindi po. Alam mo yung gumawa na action, mga otoridad lang. Kasi trabaho nila yan eh. Kung si Matibag, tatrabahuin niya ng tama, base sa kanyang mandato, okay lang yan. Kasi trabaho nila yan eh. Kung tatrabahuin, imbestigahan ng PNP, imbestigahan ng PNP, si IDG, NVI, dahil trabaho nila yan eh. Pero wag yung tatrabahuin nila dahil part ng kanilang plano at propaganda para na naman idiin yung ating Vice Presidente. Pero anyway, pakinggan natin muna itong mga linya ni Matibag, no? Bago kayo magbigay ng inyong mga comment dyan sa ating comment section. We were informed already yesterday. Her chief of staff already talked to me, and we are just waiting for the formal documentation. But we are already in the process ng pag-imbestiga rito. Meron po bang persons of interest dito? Meron, kasi nakalagay dun sa social media post mismo eh. And we are submitting it to the Portor Forensic Laboratory at sa Cybercrime Division for proper disposition. Yan, ayos. Imbestigahan yan, imbestigahan. Sir, what are the specific steps na gagawin natin for that? Well, just like any other case na pumasok sa atin, binibigay natin to for investigation. So we'll do case build-up on this matter. And after the case build-up, if we feel that it's enough for us to file a case, may sampan na namin sa DOJ, sasampan namin sa DOJ. Kaya sa ating mga kababayan, kung totoo man yung sinasabing pagbabanta kay Risa Hontiveros, kung totoong account man ito, kung totoong tao man ito, hindi ito gawa-gawa nila, kung totoo man. Okay? So, mag-ingat na lang po kayo. Mag-ingat po kayo. Iwasan nyo po yung mga pagbabanta niyan. At masasabi ko, kung mahal nyo po si Vice President Sara, mahal nyo po yung bayan, mahal nyo po yung Duterte, huwag na kayo magsabi ng pagbabanta o paghahamon. Kasi alam nyo kung bakit. Ang gagawin nila dyan, i-connect nila yan sa mga Duterte. Di ba? I-connect nila lahat yan sa mga Duterte at sabihin, ay dahil sila ay nai-impluwensyahan ni Sara Duterte. Baka sabihin naman, is part yan of kinetic force. Yan naman po ang kanilang sasabihin. Kaya, sa ating mga kapwa Duterte supporters, o kapwa Pilipino, iwasan nyo na po yung mga paghahamon or pagbabanta sa social media dahil bugso ng inyong galit at damdamin dahil sa mga nangyayaring kademonyuhan sa ating bansa nakagagawa ng mga taong ito, no? Kagagawa ng mga nasa gobyerno na pilit pinapabagsak yung mga Duterte at pilit na ipapa-impeach yung ating Vice President. So, ano nyo na lang, kontrolin nyo na lang, mag-comment na lang kayo ng iba. Kahit magmura siguro, pwede na. Pero wag na lang yung pagbabanta kasi kukonik nila yan kay Vice President Sara. Kawawa noon po yung ating Vice Presidente, no? Lahat na lang ay gusto nilang i-connect dahil gusto nila na masira po yung ating Vice Presidente. And ito si Risa Hontiveros, alam nyo naman yung ratings niya, 0.01. Wala talagang chance yan. Wala chance manalo yan eh. Kaya pinupush pa rin niya ngayon, pinipilit niya pa rin. Siguro gumagawa ng kwento ngayon. Pero syempre, ang tanong dito, ito ba ay makakahatak ng kanyang supporters? Nakikita ko ngayon, palagay ko yung mga naglunsad ng Risa na, naglunsad ng Risa na movement nila, is palagay ko yun din po yung mga kasama sa akbayan eh. Yung miyembro ng kanyang party list, palagay ko lang. Sila lang din yun. Kaya nung nagka-survey, sila rin yung natanong, 0.01 sa dami ng may tanong, mga kababayan natin. Iwasan nyo po muna yung mga ganyang klaseng pananalita. Kasi magagalit si Matibag. Kasi bakit? Maungkat na naman na siya po yung numero 1 na nagkaroon ng pagbabanta sa isang private individual. Alright? So, palike muna at marami pa tayong pag-uusapan. Okay, Mayor Basti na naman ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Ito yung sinasabi natin na hindi kailangan ni Mayor Basti na gumawa pa ng anumang issue o propaganda para siya po ay mapansin. Dahil konting galaw lang po ng mga Duterte,
abay pinapansin agad, lalo na po itong mga Bangaglista, Dilawan, Pinklawan, na talagang gusto nila lahat na ginagawa ng pamilya Duterte ay kailangan may update sa taong bayan. Anyway, okay rin yan kasi nakaraan sa mga senatorial survey, isa po sa mga nanguna ay si Mayor Baste. Anyway, galit na galit po itong abogadong suspendido na si Falses dahil nakita daw itong si Mayor Baste na nakikipagparte sa Ibiza Spain. At napakarami daw po mga gandang babae at mga models na kasama po itong si Mayor Baste. Alam nyo mga kababayan po natin, normal yan. No? Lahat tayo, kahit gaano man ka-pressure ang trabaho, kailangan din natin minsan mag-enjoy at mag-relax. Lalo na po, single po itong si Mayor Baste. Di po ba? No? At lalaki po ito. So ang tanong siguro dapat siguro gawing issue nitong mga tagabantay ni Mayor Baste ng mga Dilawan at Bangaglista, kung siguro si Mayor Baste ay kasama niya is mga gwapong modelo, 'di ba? Na mga lalaki. So yan siguro is parang questionable, oy si Mayor Baste kasi mga kasama yung mga gwapong modelo. Pero kapag babae ang kasama, matik na yan. Lalaki yan eh. 'Di ba? May kargada yan na tumitigas. So talagang maghahanap talaga yan ng magaganda at sexing mga babae. Siguro palagay ko, baka nagsiselos lang. Itong baklang ito. No? Siguro tigas na tigas po ang puwet ng baklang ito kay Mayor Baste. Kaya pati po yung pakikipagparte ni Mayor Baste sa mga magagandang modelo at mga magagandang babae, kanyang binabatikos ngayon. Sa bagay, kita naman kasi si Mayor Baste talaga is maporma. Siyempre, matipuno. Talagang itong bakla na ito, baka naglalaway na. Yan po, may malaking pasabog daw na isisiwalat itong si Bongbong Marcos sa kanyang suna ngayong July 27. Lunes po yun, mga kababayan po natin. Pero sasabayan po yan ng mga malaking kilos protesta, lalong-lalo na ang kilos protesta ng gagawin nitong kakampi nila na nagkukunwaring kumakalaban sa kanya. Siyempre, itong grupo po ng mga makakaliwa. Pero noong July 16, sinabi po ng ombudsman na mayroon ng kasong plunder laban po kay Martin Romualdez. Kaya inaantay natin ngayon kung ngayong Lunes ba na sinasabing malaking pasabog para sa zona ni Bongbong Marcos, ipapaaresto ba nila itong si Martin Romualdez? Kasi tingnan nyo mga kababayan po natin, kung gaano kabilis na pinaaresto Senator Jinggoy Estrada, gaano kabilis nila na iproseso para agad maglabas yung warrant of arrest ni Senator Marcolita, at tiniming nila yan mismo sa unang araw ng impeachment. Tapos, yung mga private individual, gaya ni dating Congressman Mike Defensor at dalawa pa na nagbigay ng donation kay Senator Marcolita, sinama nila sa arrest warrant. Ganon kabilis, mga kababayan po natin. At ganon din nila kabilis na ipa-impeach si Vice President Sara. Pero ang kaso dito kay Martin Romualdez, obvious po na talagang pinapaikot-ikot lang nila ang taong bayan, talagang pinapapaniwala nila, lalo na po yung ordinaryong Pilipino na hindi naman ganun kalalim ang kaalaman sa usaping politika. At alam natin mga kababayan, kung sakaling lumabas man ang warrant of arrest nitong si Martin Romualdez, makakaasa po ba kayo na seryoso po sila sa kanilang gagawin? Malamang, no? 50% papaniwalaan natin, 50% ay iisipin natin na ito po ay propaganda lang nila dahil sa totoo lang, wala namang naipakitang bago wala namang maipakitang bago si Bongbong Marcos sa kanyang suna. Ito lahat ay paulit-ulit, ito lahat ay imbento lang ang kanyang sasabihin. At matindi siya daw yung nagsulat ng kanyang suna. Kaya isa po sa ating abangan, kung ipaparisto pa nila itong si Martin Romualdez, na patuloy naman na naninindigan ang kanyang mga abogado na hindi daw tatakas si Martin Romualdez. Abangan natin, tingnan natin mga kabayan po natin kung itong kasong plunder ba nasampa na o itong arrest warrant ba malapit na o malayo pa.
Tingnan natin. Kasi gamit na gamit naman yung salitang taong bayan na sila daw ay nagtatrabaho. Nakita daw ng taong bayan na sila ay nagtatrabaho. Kaya tingnan at abangan natin yan. Mukhang nasubrahan na ata, mga kababayan, sa kakasinghot, kung ano man ang sinisinghot, nito mga vloggers ni Bongbong Marcos. Kasi nabubulok na po yung kanyang ilong. Okay lang sana mga kababayan po natin, kung wala ng mukha, at least kahit paano, may utak naman. Ito kasi mga kababayan po natin, wala na nga mukha, wala pang utak. Mantakin mo, ang sabi niya, si Sara Duterte ang dapat ipa-drug test, hindi si BBM. Mukhang hindi niya alam na ginawa na po yan ni Vice President Sara. Ginawa na po yan ni Pulong. Si Baste at si Tatay Digong bago nila pinadala sa dahig. Inahamon yan si Bongbong Marcos. At wala pong allegation na gumagamit ng illegal na droga itong si Vice President Sara. Ang mayroong allegation at mismo sinabi ni Amy Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos na siya ay isang bangag. So dapat, dahil may allegation, siya yung gumawa nitong drug testing o hair follicle. Hindi po si Vice President Sara. Dahil siya po yung may allegation at nakita po yung mga sinyales sa kay Bongbong Marcos. So itong mga vloggers na ito, mga kababayan po natin, dahil gusto lang talaga nila siguro magpapasikat, gusto lang siguro nila na madagdagan yung bigayan sa kanila, talagang ginagawa nila ang lahat. So babaliktarin nila ang kwento, babaliktarin nila ang isyu para lang pumabor sa kanilang amo na si Bongbong Marcos. Pero dapat next time, pag kumuha naman po sila ng mga ganitong klaseng bayarang vloggers, di bali sigurong walang mukha. At least may utak naman. Utak ba? Yung marunong naman mag-isip. And marunong din sila gumawa ng mga issues na kahit papano, hindi naman po babalik sa kanilang principal. O, tingnan nyo. Itong kanyang sinasabi, bumalik sa kanilang principal. Tapos, ang pagmumukha, tingnan nyo naman. Ay, nako. Tali, masama talaga yung nag-aalipusta sa kapwa eh. Kaya, sorry boss. Grabe naman, kamukhang pera po itong mga bangaglista ng mga vloggers na naging kasamahan ni Mima Alicia. Bakit? Mantakin nyo mga kababayan po natin, namatay na nga, namatayan na yung pamilya, abay ginagawa pang content nito mga vlogger ng bangaglista at mukhang pinagkakitaan pa nila. Panoorin muna natin ang kanyang sinasabi. Alam naman natin lahat na si Viva ay hindi talaga sa dalamunan nila. Hindi nila kinakaya kapag sabi. Tinik daw si Mima sa lalamunan. So yung tinutukoy niya siguro na nila ay itong mga inaatake ni Mima. So alam naman natin, basta't hindi pumapabor sa kanila, ay pilit nilang inaatake. And of course, kilala naman itong si Mima Alicia, hindi lang sa pagbabanat o sa pagiging kritiko ni Vice President Sara, kundi sa pagpapakalat din ng mga fake news, disinformation, at kung ano-ano pang chismis laban po kay Vice President Sara. At yung huli na inatake niya nga dito is nakita ko is sinartatis eh. Dahil nung bimisita po si Vice President Sara at si Senator Robin Padilla kay Senator Marcolita, galit na galit sila kay Nartates at kay DILG Secretary John Vic Rimulya dahil pinayagan daw na makabisita si Vice President Sara at itong Senator Robin Padilla. At dahil gusto nilang kumontent, gusto nilang mapagkakitaan pa itong pagkamatay ng kanilang kapwa vlogger, abay ginagamit nila itong content ngayon. Tingnan nyo. So, yung kanilang mga speech, supposed to be, naka-private lang yan, supposed to be, sa kanila na lang yan. Pero tingnan nyo ngayon ha, ginagamit nila as content sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga TikTok, upang pagkakitaan pa. At hindi lang po yan. Dito po sa mga messages na sinasabi nila sa burol ni Mima, abay nagiging propagandista pa sila at inaatake pa po nila ang mga Duterte at mga kaalyado at supporters.
Tingnan nyo mga kababayan po natin. Kahit yung namatay na kaibigan nila, ayaw talaga nila patahimikin. Ay, supposed to be, hindi na dyan pag-usapan. Di ba? Pero yan po yung mga pinag-uusapan ngayon. Kung paano pa rin nila gamitin ang pagkamatay ng kanilang kasamahan sa kanilang mga content. Kaya parang sinabi ng kanilang amo na si Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Tigil nyo na yung pag-content dyan. Huwag yun ha. Pagkakitaan pa yan si Mima.